Okay, magandang umaga no. So ngayon gagawa natin ng tutorial tong IHI crane CCH 500 -3. So ang year model nito ay, kung di ako nagkakamali, 1995 pa. So matagal na tong crane na to sa amin, pero ngayon ko lang yata gagawa ng review. Gawa ng lagi tayong busy, tsaka ito matagal ko ang dinawakan. So iba na ang operator nito. At ngayon ay naka-reliable lang ako. So ako muna pumalit. So nakalimutan ko na rin yung ibang function niya at re-reviewin na lang ulit natin, no? So umpisa natin dito sa sable na muna. So kadalasan ito nga ay yung kanyang boom up boom down. Yan, boom up and then boom down, then main hook, baba, taas, auxiliary hook. So yun lang naman siya. And then tong kabila yung left swing niya, left swing niya, pag tinulak mo pakaliwa, and then pag inila mo pakanan. Tapos wala siyang RPM sa paano. Tapos yung kaibang kadalasan na crawler, makikita nyo may throttle dito. So siya, ang pinaka throttle niya is ito. Yan. Pag tinaas ko to, pag pinindot ko yan, tumataas yung RPM natin. Ayun yung RPM gauge yun. Yan. Nasa 5,600 siya. So pag pinindot ko to, napansin nyo tumaas yung yung accelerator. Then bababa natin. Yan. Pasambusin niya nandito sa harapan. Parang trigger ng baril. Lakas. Tapos ito yung swing niya kaya sa gilid. Yan. Pag nag-click, ibig sabihin na-release yung swing. Pag tinulak ko, nag-swing siya. And then pag pinindot mo ulit, maglalak na siya. Pero hindi siya tumutunog. Para tandaan ko lang dito, pag tumunog siya ng click, ibig sabihin nag-release na yung swing. Tapos pag walang tunog, nakalak na yan siya. Tapos to sa fly jib, kung sakali may nakakabit, yan, fly jib yan. So ito, madali na itong mamaya, papaliwanan ko itong monitor niya. So dito naman tayo sa mga function. Yan siya na. Itong mapapansin nyo dito mayroong 1, 2, 3 na. So ito, RPM din itong dalawang to, pares yan. Pwede ka mag RPM dito manually. Pansin niya. Yan. Automatic pala siya, automatic. Pag ginanya mo, automatic na siya naka-accelerator. Pero siyempre ginagamit ko manual dito sa kamay. And then ito naman, yung speed ng accelerator, parang pag pinindot mo siya ng speed din to eh. Pag naka-number to siya, isang click mo lang dito, mas mabilis tumaas yung RPM niya. And then pag 3, isang pindot mo pa lang, taas kagad ang RPM na. Narinig nyo? Ayan. So nakaset siya ng 1 lang para daan-daan tumataas ang RPM niya. Pwede mong i-pay sa isang pindot, pwedeng hold. Yan. Yan ang RPM niya. So, expected ko marunong na kayo mag-crawler na yung mga kontra-kontra. Tapos secondary na itong mga function ito ng mga lock-lock, mga brem lock, may nakasulat naman, lock ng hoist. Tapos ito naman is speed naman to. Parang ano ba pinaka dito, yung equalizer kung tawagin siguro. Equalizer ang ano dito. Pag magagamit mo to pag sa speed ng mga hook. Okay, balikan ko kaya may gagawin na ako. Okay, balik tayo. So ito naman yung kanyang reset. Pag na-reach mo yung anti-to block, halimbawa nag-lock siya, pipindutin mo lang tong reset para matanggal magamit mo ulit. Kasi pag halimbawa nag-limit siya ng boom down, ay hindi mo magagamit yung sable, so bigla siya mag-i-stop lahat. So para magamit mo, kailangan pindutin mo muna tong reset para magamit mo ulit. Pwede rin tong gamitin pang bypass, so i-hold mo lang siya habang naka-bypass. So mamaya tuturo ko sa inyo kung paano yung pinaka-bypass na hindi ko siya ginagamitan ng ganito. So ito sa mga secondary, swing horn, may nakalam niya, may swing alarm, may nakasulat naman, swing alarm, travel alarm. So dahil di naman ako nagka-travel, naka-off siya. And then ito yung mag-swing ka, tumutunog siya, nag-alarm siya. And then speed mode, ito sa may tawag ito, sa may frame. So pag magkakabit tayo ng ito, pag nag-assemble ng gantry. So itong pinaka-element niya nasa likod. Meron pa sa likod.
Yun lang ang pangit dito sa ano natin, mga lumang modelo. So yun kayong pressure gauge, fuel. And then ito yung clutch brake to eh. Pag nag-swing ka, medyo mas may kapit siya yung clutch. Kailangan sa akin naman naka-on yung clutch brake niya. So pag inop mo siya, malakas yung pre-wheel niya. Yan. So lagi lang siya naka-on. And then ito yung pinakakanyang LMI o RCL na tinatawag o RCI, ganyan. So sa computer, pag in-off ko siya, yan, patay na yung monitor natin. And then bubuksan ko. Yan. So kung ito i-off mo, gumagana pa rin tong crane. So parang ito na nga yung kanyang pinaka-bypass, no? So kahit nakapatay yan, once na naka-start yung makina, gagalaw to. Okay, shoutout nga pala rin sa magating natin yung operator doon sa kabila, si Doc Tolero. Ayan. Kamay pala, kamay! Si Doc Tolero. Isang magiting na operator din, tahimik lang yan. Hindi yan masyado pala kwento. Ay ba, shoutout doon sa mga diver. Okay, paliliwanag ko paano gamitin to, no? So, para siyang speed din siya, high speed, low speed pag nandito. So, equalizer siya. Siya yung nagbabalance ng speed ng natin, hook, o kahit ng boom lahat. So, pag naka-high yan, high speed, imagine niyo kahit hindi ako mag-accelerator, baba yung accelerator natin. Once na itinulak ko tong auxiliary, ganyan yung speed niya. Tignan niyo yung drum. Pansin niyo ikot ng drum, ganyan kabilis yung ikot ng drum niya. Ay mag-focus Ganyan yung drum niya, no? Then stop. Ayan yung pinakamabagal niya. Ngayon kung ilalagay ko dito sa low, hihinaan ko no, habang binibira ko, hihinaan ko yan. Pansin niyo yung drum, no? Hihinaan ko na, no? So ganyan siya ang pinakamahina niya. So mga gamit niyan pag mga nag-i-erect kayo, kaya nag-i-install kayo, kailangan ng dahan-dahan. Yung kahit taas ang accelerator, ganyan pa rin yung takbo niya, di ba? So kung mabigat ang bubuhatin mo, kahit magtaas ka ng RPM, yung hoist up niya mabagal lang. So pag ginahay ko ulit, bibilis na naman siya. Sa baba ko accelerator. Yan. Sa single, kahit sa main hook, ganyan din. So, yun po ang pinaka-purpose niya, no? So, kung ordinary mga lifting lang, lagi ko siyang sinaset na naka-high. So, kailangan laro-laruin mo rin siya. High kasi nga, mga lifting lang. Pero kung mag-install tayo ng mga, libawang mga I-beam, ganyan, mga maseselan, mga sensitive, no? So, kailangan i-set natin siya ng low. Para kumpiyansa tayo na kahit itulak natin to, hindi siya bubulusok. Hindi siya mag-high speed. Kahit taasan mo RPM, naka-low speed pa rin siya, no? So, forsado siya. So, binabalance niya yung speed nitong hook tsaka nung RPM. So, yun po ang kanyang function. Kasi medyo makalat kasi hindi naman natin itong ating kwarto. And then next to naman sa right side naman tayo. So, dahil nakapix yung ating crawler track shoe, so nakalak din to. Ito pag tinulak ko to, magka-travel siya. So for safety, nilalak ko na siya dito. Ayan. Travel lock, tsaka swing lock. So ito yung kung may susi kayo dito, para naman to sa free fall. So ito yung free fall niyan dito. Pag nakaset siya ng free fall, sinususiyan natin 'yon. Once na ito pinaprenuhan yan. Pag nakapreno na siya at may release mo, yun na, doon na mag-umpisa yung kanyang free fall. So yun lang naman ang mga ano ito, no. Dito na tayo sa LMI. Okay, dito na tayo sa kanyang sa computer, yung LMI niya, no. So andyan na, makikita nyo naman yung actual load. Ito pala actual load, 0-0 pa siya. Tapos yung kayang buhatin, bumangle, radius. Yan, so kung setup niya, i-hold nyo lang itong isang dito. Hold nyo to, and then pipindutin nyo yung pula. Kung gusto nyo baguhin yung setup, no. Hindi ko mapindot
Ayan yung pinakanyang setup. Gamitan nyo na lang siya ng Google Translator, no? So ito yan. Ito yung kanyang lines. Kung ilang lines yung main hook niya. So naka 4 lines siya. Ito yung kanyang single. Ito yung crane capacity, yung main hook 50 tons. Yung bull hook ito. Haba ng boom ito. So makikita nyo yan pag nag Google Translate kayo. So mababasa nyo lang siya. So yun lang naman, no? Madali lang siyang i-setup. Tapos hindi ko siya maibalik, no? Ginagawa ko, pinapatay ko na lang LMI. Pagpatay ng LMI, yan. Babalik na ulit siya sa kanyang original na setting. So yun lang muna maano ko ngayon kasi medyo busy na nga tayo. At ganoon naman kasimple yung IHI na to. Kaparehas siya nung kahit nakahawak ako ng 150 na IHI, halos parehas lang din sila ng monitor, ng dashboard. So, yun lang na muna. At dagdag ko na rin pala, no. Meron nga pala tong security sensor sa upuan, no. So, ito. Na hindi siya pwedeng sampahan ng iba pag sinet mo siya. So, itong ibig sabihin, no. Meron siyang weight limiter. Yan, weight adjuster. So may kukwento ako mamaya sa inyo. Baliban dito na yung unang di namin alam kung paano to. So ngayon nakalagay siya sa 50, no. May 50, 60, 70, 80, 90 hanggang 100 kilos. So kung wala ka pang 50 kilos at sumampa ka dito, syempre hindi to bababa dahil kulang ka nga sa timbang. Ang mangyayari, hindi mo mapapagana itong crane, no. So yun yung kanyang pinaka security sensor. So sakaling sampahan siya ng bata o basta mga magagaan, yun yung kanyang pinaka safety niya, na hindi siya magagamit ng iba. So kung naiset mo naman siya ng kung mabigat-bigat ka, sin tayo nasa 70 kilos ako eh. So kung siset ko siya ng 70 hanggang dito at may sumampa na 60 kilos lang, so hindi niya mapapagana. Kailangan lagpas mga 70 above, yan. Okay yun. So may kwento dito eh. Di iba na operator nito. Yung syempre yung operator nito medyo may kaliitan at syempre magaan siya. Matagal niya nang ginagamit to. So aksidente niyang in-adjust to dito. Akala niya kasi dahil sa height, adjustan ng upuan na tumaas yung upuan. So yun nga, di nagalaw niya, aksidente. Tumawag siya sa amin, humingi ng rescue. Ayaw raw gumana ng crane niya. So nung pinuntahan ko, pagsampa ko, gumagana naman. Sabi ko, pre, okay naman Sabi, ay, okay na ba? Ganun nga. Ganun ba? Ba't kanina parang ayaw? Parang nadinidemonyo yata itong crane na to. Nagmumulto E di, palis na sana kami, palis na. So pagsampa niya, pre, ayaw na naman. Oh, ano ayaw na naman? Nakiuros na ngayon ako, ba't pag ako sumasampa, gumagana naman. Pag siya, hindi. So nakiuros ako, tinignan ko ngayon yung puwan. Siguro may sensor to. Kasi meron ganun mga crane eh. Yung iba, meron talagang nakaranas na ako ng ibang tulad yung mga sable. Minsan may mga sensor yung sable. At yun nga, naalala ko, meron palang may iilang crane na nilalagyan ng sensor yung upuan. Pinaka safety, pinaka security safety na hindi masampahan ng iba o kaya ng mga bata. Kasi nga, tulad dito, pag-start mo, gumagana na kagad lahat, no? Wala na siyang PTO. So yun na lang ang pinaka security niya. Sa upuan nga lang, no. So, balik sa kwento. Yun pala, kasi accident niya nga palang na-i-adjust yung upuan. So, nakaset yata ng mga 80 o 70 kilos. Siyempre, tuwing siya yung sasampa, ayaw bumaba nitong upuan. So, nangyayari, yun nga, hindi niya mapagana yung crane. Yun, doon namin meron pala siyang sensor. So, kung makatagpo kayo ng ganitong crane at medyo sira-sira ulo yung operator, pag in-adjust yung upuan, hindi nyo mapapagana. Alam mo, mga nagtitrade test, makasample ka naman nag-trade test, tapos hindi ka kursunada ng operator. Pag in-adjust nyo yung upuan, so upuan pa lang, tataka ka ba't ayaw umandar. So may mga ganung bagay, no? So dagdag kaalaman na lang din, yung mga ganitong klaseng sensor. So sana may nakuha kayong nito, dagdag kaalaman, no? Kita-kits next video. Sensya na kayo, hindi ako masyado nakapag-vlog na. Tayo busy-busyhan bukod sa trabaho. Mahilig tayo maglaro ng mga online games. Okay, sana supportahan nyo pa rin sa channel ko. Kita-kits. Ingat. Next vlog.